Mga dapat gawin sa alagang baboy ngayong tag-init. Hi mga ka-farmers, magandang araw po sa ating lahat. Kumusta na po kayo at kumusta rin po ang inyong mga alagang baboy dyan sa bawat baboyan ninyo? Sila po ba ay palaging hinihingal dahil sa matinding init ngayon? Pati na rin tayong mga nag-aalaga ng baboy ay hinihingal na rin po dahil sa init ng panahon. By the way guys, sa video na ito, gusto ko lang pong magbigay ng mga simpleng tip or mga simpleng idea na handog ko sa mga kababayan ko na baguhan pa lang po sa pag-aalaga ng baboy kung ano ang mga dapat gawin sa alagang baboy ngayong tag-init. Pero bago tayo magpatuloy, kung ikaw po ay bago pa lang dito sa aking YouTube channel, kung mahilig kang manood sa ganitong klaseng content sa Baboy Show, kung hindi ka pa ho nakapag-subscribe, kindly subscribe now and click the bell ring para po updated ka palagi sa mga bago kong upload dito po sa aking channel. Maraming salamat po. Disclaimer, ang iba pong mga tip o idea dito sa video na ito ay naaayon lamang po sa simple kong pamamaraan na ginaganap o kaya ginagawa ko dito po sa aking small backyard piggery. At ang ibang idea naman po ay nagmula po sa pagsaliksik. Tayong lahat bilang mga hog raisers, pagkagising sa umaga, isa sa mga ginagawa natin ang nag-aalaga sa ating mga baboy. Ngunit pagsapit ng bandang alas 10 ng umaga o tanghali ay nagsisimula na ang init na sikat ng araw. At ito ay unti-unti nang tumitindi ang init na yan pagsapit ng alas 11 ng umaga hanggang sa maghapon. Alam naman po nating lahat na ang init ay nagdudulot po ng hingal o yung tinatawag po guys na heat stress sa baboy. Pati nga tayong mga tao ay pwede pong dapuan ng heat stress na yan. Kaya narito po ang mga dapat nating gawin para sa ikabubuti or para sa kabutihan ng ating mga alagang baboy sa panahon po ng tag-araw o tag-init. So guys, dahan-dahanin ko po ha para lubos po nating maintindihan o kaya lubos nating maunawaan. So ito na po ang ating tip number 1. Paliguan ang mga baboy na good body condition. Ayon sa isang eksperto na nakausap ko noon personally, kung hindi ako nagkakamali ng pandinig ko sa kanya habang nag-usap kami noon, sinabi po niya sa akin na pagkatapos pakainin ng almusal sa umaga ang mga alagang baboy, kung mainit daw ang panahon, pagsapit ng bandang alas 9 ng umaga hanggang sa alas 10 ng umaga, yan daw po ang oras na maaari o pwede na raw nating paliliguan ang ating mga alagang baboy. Except o maliban lang kung may sakit ang baboy. Tip number 2. Huwag paliguan ang baboy kung mayroong sakit. Beginners, lagi po nating isa-isip na tag-init man o taglamig ang panahon, hindi po magandang gawin o hindi po ipinapayo ng mga eksperto sa atin bilang hog raisers na paliguan ang baboy na mayroong sakit. Kuya Dudong, baguhan po kami sa pag-aalaga po ng baboy. Ano po ang dapat naming gawin kung may sakit ang baboy? Ang sagot po, ang baboy na may sakit ay nararapat po siyang ihiwalay sa ibang kulungan at ituloy ang paggamot sa kanya para ito ay gumaling. Paalala ko lang po ang mga gamot na dapat ibigay sa mga baboy ay nagbabase or nagdidepende po kung ano ang kanyang sakit. Speaking pala of paggamot, makipag-communicate po sa veterinarian or brand technician na malapit po sa inyong lugar dyan para po sa aktwal na tulong sa inyong mga baboy. Tanong ulit, Kuya Dudong, ano po ba ang purpose? Bakit kailangang ihiwalay sa ibang kulungan ang baboy na may sakit? Ang sagot po ay, mga beginners tandaan po ninyo ito, ang purpose mga beginners dyan kung bakit kailangan silang ihiwalay sa ibang kulungan para hindi po mahahawaan ng sakit ang mga kasamahan niya na walang sakit. At idagdag ko lang din po,
na dapat siyang ihiwalay ng ibang kulungan para siya ay makakatulog o makakapagpahinga ng maayos nang hindi siya madidistract o hindi siya maiisturbo sa kanya pong pagtulog o pagpahinga. Tandaan po natin na ang baboy na mayroong sakit ay lalo pong madadagdagan ang kanyang stress kapag hindi siya nakahiwalay ng ibang kulungan dahil makukulit ang kanya pong mga kasamahang baboy dyan sa loob ng kulungan na yan. 99% madidisturbo po ang kanyang pagtulog, lalo na kung magsisitakbuhan ang kanya pong mga kasamahan. So ang tip number 1 ay paliguan ang mga baboy na good body condition. Tip number 2, huwag paliguan ang baboy na may sakit. Ang tip number 3, yung salitang monitoring. Isa po sa mga naisipan kong paraan na ibahagi sa inyo na magandang gawin natin ay ang pagmumonitor sa ating mga baboy sa kanilang kulungan. Hindi ko po sinasabi, viewers, na bantayan mo palagi sa buong araw na yan ang baboy mo dahil may mga ibang bagay din po tayong ginagawang trabaho. Kaya ang monitoring lamang ay isa rin sa magandang gawin para malaman natin ang kalagayan ng atin pong mga baboy kung sila ba ay hinihingal o hindi. Tip number 4, basain ang sahig o paligid ng babuyan. Sa ginawa nating monitoring, pwede nating gawin na basain o buhusan ng tubig ang buong sahig ng kulungan. Ang purpose sa gawaing ito ay para maibsan o mabawasan ang heat stress na kanilang dinadaranas sa tag-init na panahon. Kung sakaling kulang pa po tayo sa budget or ipit tayo sa budget, pambili po ng water sprayer para sa ating babuyan, sinasuggest ko po na pwede tayong gumamit ng balde, tabo at iba pang kagamitan na mapaglagyan ng tubig, no, sa ating water supply para gamitin sa pagbuhos ng tubig sa loob ng kulungan o sa labas pa man, no? Loob at sa labas ng kulungan pwede. Si Dodong Villaran po ay gumawa ng manual lata na shower, no? Nilagyan ko po ng mga butas ang ilalim ng lata na yan para shower ang dating. Ayan guys, no? So yan po ay isa sa mga magandang or simpleng idea ni Dodong Villaran. Pag hindi pa po nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe ka na po and hit the bell ring for more uploads. Tip number 5, itaas ang trapal o anumang pangharang para sa ambi ng ulan na nandyan po sa iyong babuyan. Anumang klaseng pangharang sa bawat giliran ng inyong babuyan, trapal man yan, sako, moskitero o kulambo at iba pang gamit na panlaban o proteksyon sa baboy na hindi makakapasok ang tubig kung malakas ang ulan, kailangan po na itaas o iakyat natin ang mga pangharang na yan para maganda ang flow ng hangin sa ating babuyan. Kung tag-init ang panahon at kung sinarado o binababa mo ang mga pangharang na yan, hindi po maganda para sa ating mga baboy kapag sila ay nakakulong sa pamamagitan ng binaba mo ang mga harang na yan dyan sa kulungan. Okay? Kasi ang purpose niyan, hindi po maganda ang daloy ng hangin, kaya nandyan talaga po ang labis na stress. Lalo po silang ma-stress o mapagod, no? Hindi po maganda ang kanila pong mahihinatnan. Tip number 6, the word ventilador. Sabi po ng eksperto, pwede tayong maglagay ng ventilador sa kulungan ng mga baboy para maging maayos or magiging maayos ang daloy ng hangin. Pero kung open ang iyong babuyan na papaligiran ng mga puno na sa tingin mo ay mahangin naman o kaya hayahay, hindi mo na kailangang maglagay pa ng ventilador. So, ibig sabihin po mga viewers dyan, case-to-case basis. Tip number 7, iwasan ang paglilipat-lipat ng kulungan o pagpapakasta sa mainit na oras ng araw. Tip number 8, tingnan ang sitwasyon ng baboy inahin. Kung wala pang anak ang baboy inahin, paliguan siya kapag mainit ang panahon. Kung nagpapadidi na siya sa mga biik niya, pwedeng paliguan ang inahin, subalit siguraduhin na hindi mababasa ang kaniyang mga biik dahil masilan po kung
mga biik pa ito. Isang linggo mula panganak sa kaliguin ang baboy inahin upang maiwasan na mabinat siya o anumang problema ang mangyayari sa kanya na maaari ding magdudulot ng problema sa atin bilang hog raiser. Yan po ang nanggagaling sa ating pagsaliksik. Tip number 9, gumamit ng basa na basahan. Ang paglalagay ng basa na basahan sa batok ng inahin ay makakatulong na mabawasan ang init ng kanyang katawan. Tip number 10, sabi po ng eksperto, ang pagtunaw ng pagkain ay nagdudulot ng produksyon na init sa katawan o tinatawag na metabolic heat. Kaya madaling ma-heat stress, madaling ma-heat stress ang baboy na sa panahon ng lactating stage dahil sa dami na kailangan nilang kainin. Para makakain ng marami ang baboy inahin sa panahon ng lactating stage na hindi umiinit ng husto ang kanyang katawan, ipinapayo ang pagpapakain ng kaunti pero madalas. Pagpapakain ng kaunti daw pero madalas. Halimbawa lang, ito guys para malinaw. Halimbawa guys ang 6 na kilong feeds ay maaaring ibigay ng 2 kilo sa alas 5 ng umaga, 1 kilo naman sa alas 8 ng umaga, 1 kilo naman po sa alas 5 ng hapon, at 2 kilo sa alas 8 ng gabi. Siguraduhin na maibigay ang karamihan ng pagkain 6 na oras bago ang inaasahang mainit na bahagi ng araw. Ayon sa pagsaliksik, ang hingal o heat stress ay karaniwang nararanasan kapag tag-araw kung ang temperatura ay lumalagpas ng 30 degrees Celsius sa mga baboy inahin panahon ng lactating stage. Lahat po ng klaseng stage sa baboy pwede pong tumama sa kanila ang heat stress. So tip number 11, apply wheat feeding. Apply wheat feeding. Opinion ko lang, either pure feeds feeding or mixed feeding ka man sa iyong mga baboy, mas maigi po kung gawin ang wheat feeding sa kanila sa panahon ng tag-init. Lalo na kung walang pig drinker ang iyong baboyan, mas maigi po na mag-wheat feeding ka na. Tip number 12, magbigay ng vitamins. Bigyan po ng vitamins ang ating mga alagang baboy para malabanan nila ang stress at tumibay ang kanilang katawan. King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang ginagamit ko sa aking mga baboy. Ito po ay mayroong multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes na anti-stress, energy booster, and prevent dehydration. May essential elements din at probiotics. Kung ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement ay hindi available sa Agribet stores dyan sa inyong lugar, maaari po kayong umorder sa Shopee at sa Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Nandyan po sa description ang link sa Shopee at ang link ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement para po sa mga gusto dyan mag-direct order nito. Bago tayo magtapos sa video na ito, in summary sa mga dapat gawin sa alagang baboy ngayong tag-init. Number 1, paliguan ang baboy na good body condition. Number 2, huwag paliguan ang baboy kung may sakit. Number 3, monitoring. Number 4, basain ang sahig o paligid ng baboyan. Number 5, itaas ang trapal o anumang pangharang sa ambi ng ulan. Number 6, ventilador. Number 7, iwasan ang paglilipat-lipat ng kulungan o pagpapakasta sa mainit na oras ng araw. Number 8, tingnan ang sitwasyon ng baboy inahin. Number 9, gumamit ng basa na basahan. Number 10, siguraduhin na makain sa baboy ang tamang dami ng pagkain. Number 11, apply wheat feeding. At ang number 12, magbigay ng vitamins sa baboy. Guys, ako po si Dodong Villaran ay patuloy pong nagpapasalamat sa inyong lahat for watching this video. Kung ikaw po ay natulungan sa video na ito sa mga simpleng idea na akin pong binigay sa inyo, subscribe and hit the bell ring for more upload. God bless po and peace out everyone.